Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ito po ang tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia po ng Cristo kanina, narinig ko na ang sugo daw ng Diyos sa huling araw ay si Manalo. Sino po ba talagang sugo sa huling araw, Brother Eli? Pagkasugo sa huling araw, si Kristo yon. Ang huling araw kasi pagbabangon ng patay. Kaya susuguin si Kristo para pagbangunin yung mga patay. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Juan 6:44. Ito po nakasulat. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yun pong huling araw na sinasabi ng Biblia, pagbabangon po ng mga patayon. Paano masusugo si Mr. Manalo ron? Patay pa rin siya nun. Ayun po narinig ko kanina. Mali po yun na sabihin mo sugo sa huling araw. Ang totoo, mas mali pa nga yung nasa pasugo Huling sugo raw yan sa huling araw. Ayun po narinig ko sa kanya kanina. Mali po yun kasi alam nyo kapatid, ganito Ang huling araw ng Biblia, yung araw na pagbabalik ni Kristo, babangon ng mga patay, yun ang huling araw Ngayon, paano siyang susuguin doon? Si Kristo ang sugo ron. Siya nga ang papadala ng Ama para ibangon uli yung mga patay. Pakinggan nyo sa 5 ng Juan 29. Ito po sinasabi sa 5 at 28, 29 ng San Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayon, sa pagdating ng huling araw, dadating ang anak ng Diyos, yung mga nasa libingan ng wika, makakarinig ng kanyang tinig, sabi. How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Gusto ko marinig muna po kasi. Gusto mong itanong uli kay Brother Eli? Aha. Okay. Sige. Paano raw, kapatid na Josel? Yun daw po naririnig niya sa ating opening billboard na yung isang nagtanong na foreigner, how do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Of course I know. Di ba? Yun ang sagot ko Of course I know. Alam mo kung bakit? Paano? Kasi hindi mo ba naririnig araw-araw, I am dividing the word of truth? When you ask for explanation regarding the deity of Jesus Christ, I teach you or I read the verses regarding His deity. Hindi ko naman isinasama yung tungkol sa Ama. Sa Iglesia ni Manalo, tanong mo kung si Kristo'y Diyos, ang sasabihin yung Ama. That is not rightfully dividing the word of truth. Diba? Sasabihin, ang Ama ay kaisang Diyos. Binibilang pati yung pagka-Diyos ng Ama. Alam mo, pag tinatanong sa'yo si Kristo ay sasagot mo, huwag kang lulusot, magpupunta sa Ama. Pag tinatanong sa'yo naman yung Ama naman isasagot mo. Pag tinatanong sa'yo impyerno, sa impyerno, huwag ka pupunta sa limbo o sa purgatorio. Pag ang tinatanong sa'yo tungkol sa pagkain ang isasagot mo. Huwag kang mamimilusupyan ng iba-ibang mga kung ano-anong bagay. That is rightfully dividing the word of truth. Bawat bagay ng Biblia may sentido. Kailangan yung sentido collectively, yun ang ipapaliwanag mo. Yung sentido. Bawa, ang aral tungkol sa panalangin, di ang sasagot mo lahat ng talata sa panalangin. Bawa, tinatanong ng tao ukol sa pananamit, di sa pananamit ang isagot mo. Yun that is rightfully dividing the word of truth. Diba? Kaya yung nagkakasakit yung tao, kaya nag-umpisa yan. Ganyan. Ang pagkakasakit ng tao, nag-umpisa yan ng lumabag ang tao sa batas ng Diyos at sa batas ng naturalesa. Alam mo kapatid, ganito, bibigyan kita ng hint,
Kung titignan mo ang ating bodily constitution, pati ang ating ngipin, hindi tayo dapat na kumain nung hindi talagang nakatakda para sa ating kainin eh. Ang tao talagang, dapat sa tao, ang kinakain niya, vegetarian siya eh. Nang gawin ng Diyos ang tao, ang ipinakain originally, mga bunga ng punong kahoy. Ngayon, ang sakit, nag-umpisa na lumabag na ang tao. Ang unang-unang pinilabag niya, yung bata sa pagkain. Huwag kang kakain yan. Kinain, kaya sa kakakain ng tao ng kung ano-anong labag, doon nag-umpisa ang mga iba't ibang karamdaman ng tao. At doon sa paglabag niya sa batas ng Diyos, pumasok ang sakit at ang kamatayan sa sanlibutan, sabi ng Biblia. Kaya ang sakit, kung pag-aaralan mo, maraming dahilan yan. Pero ang primary, ang pinakaunang-unang factor that contributes to the illness or to the ailments or to the illnesses of mankind, yung kanilang paglabag sa Diyos at pagkain ng mga hindi dapat kainin. Tingnan mo, mga sakit ngayon sa ating panahon, nanggagaling karaniwan sa pagkain eh. Yung high blood pressure, yung diabetes, kakakain ng matamis, diabetes yan. Matamis na may kasamang mga fats. Alam mo, kung matamis lang sana, hindi masyadong prone to diabetes eh. Pero pag nagkasabay yung matamis at saka yung fats, nahihirapang masyado yung ating sistema, nagkaka-diabetes. Yung pagkain ng puro mantika, puro pirito, puro french fries, fried chicken, mga chicken joy, mga hamburger, mga cheeseburger, mga kung ano-anong mga may mantika. O, di ba? Number 1 killer ngayon, sakit sa puso at saka alta presyon. Galing din sa kinakain ng tao yan, kapatid. Pwede last pa ka tayo. Yung lang po, ano yung payo maibibigay natin doon sa mga dumadanas ng mga ganyan sa ito? Payong maibibigay natin sa? Yung pag-asa pong maibibigay natin doon sa mga nagkakasakit po. Sa nagkakasakit, yung sinasabi sa Exodo 15:26. Ang sabi ng Diyos ganito, pakinggan mo. Ito po ang nakasulat sa 15 at 26 ng Exodo. At sinabi kong iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ng matuwid sa kaniyang mga mata at iyong didinggin ang kaniyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ayan ang word of hope. I am the Lord that healeth thee. Kung makikinig ka sa aking mga batas, sabi ng Diyos, pagagalingin ka niya. Ang Diyos ang nagpapagalingin, kapatid. Ngayon kasi sa ating environment, whether you like it or not, hindi na very conducive to good health ang environment natin. Pagpunta mo sa Metro Manila, na-traffic ka ng 3 oras, of course, na-deplete yung oxygen ng atmosphere because of the combustion of the engines of the motor vehicles in the street. Doon sa particular portion ng state, kung asan ka nandun, you are deprived of oxygen, kailangan ng tao yung oxygen, kaya pag na-traffic ka sa metro, o kaya nakatira ka sa metro at sa mga busy streets niyan, tiyak na deprived ka na ng oxygen. Kaya whether you like it or not, hihina na ang resistensya ng katawan mo. Pag kumain ka naman, ang kakainin mo, mga chemicals, dahil pinalaki yung mga gulay sa chemical, prutas sa chemical din, yung mga manok, mga poultry, mga baboy, mga swine, pinalalaki rin yan sa feed, sa chemical din, puro chemical na kakain mo. Kaya you have no good choice. Wala kang maraming mapagpipilian. Dahil pagbukas mo ng bintana, ang masisinghot mo, carbon dioxide. The earth now is not very conducive to good health. Kaya ang pag-asa na lang natin ngayon ay yung awa ng Panginoon sa atin. Kung tayo matalimahin sa Diyos, mayroong kapangyarihan ng Diyos para magpagaling sa ating mga karamdaman.
Brother Eli, tatanong ko lang po yung 24 elder. Ano yun? Mga spirit beings yun. Nakapalibot yun sa trono ng Diyos. Spirit beings yun. Wag mo nang pag-aksayahan. Wag mo nang baka makurta ang utak mo. Kasi may mga nagsasabi, yun daw, isa ron si Abraham. Yung isa daw si Jacob. Sabi ko, may mga sira ko tinong mga 24 elders, nasa langit yun no? Mga ano yun, mga spirit being, kasama nung 4 na nilalang na buhay naman. Pero sila po ba may mga pangalan din? Hindi nga isinupply ng Biblia Kasi, ang sabi sa disiplina, kapatid, para wag kang maligaw, no? Sa unang Korinto 4:6, ang sabi ng mga apostol, ganito. Ito po nakasulat sa talata. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. We must learn from things which will not exceed which was written. Kaya, hindi tayo dapat lalagpasan nakasulat. Hindi naman sinulat ang pangalan, lalagyan mo ba yun? Diba? Parang yung biyela ni Pedro, di naman nakasulat ang pangalan sa Katoliko, nilagyan ng pangalan Pati yung magnanakaw, nilagyan Dimas Gestas. Wala sa Biblia yun may pangalan para sa Diyos yun, iba. Lalagyan mo ng iba, parang lumalabag ka sa kalooban ng Diyos nun. Brother Eli, sila ho ba, para yung rin sila, yung gumagabay ho ba rin sila sa tao? Hindi, nasa throne ng Diyos yun, nasa throne. Nasa trono lang. Oo, na ano sila, ang kanilang trabaho ay magpuri sa Diyos, magpuri. Ngayon, may kinalaman din yan sa kaligtasan, otherwise hindi na isusulat sa Biblia yan. Kaya lang, medyo malalim-lalim na pag-aaral na yun, kapatid. Gusto ko lang po sanang malaman, itatanong ko lang po sana kay Brother Eli, ano po ba ang history ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang amin namang historya, open naman Nag-umpisa po ang samahang ito noong 1928. Ipinangaral ni kapatid na Perez ito as early as 1928. Doon po sa Pulilan, Bulacan, nag-umpisa yan. Sa Dampol II. Si kapatid na Nicolas Perez po ay isang dating Katoliko, tapos naging ministro ng Iglesia ni Manalo, tapos umalis po siya sa Iglesia ni Cristo nang matuklasan niya ang mga aral nitong tiwali. Hindi po siya itiniwalag na wari bang meron siyang ginawang kasamaan. Umalis siyang kusa. Nung umalis na siya, saka siya tiniwalag at saka pinansiniraan. Pero nung hindi pa siya umaalis, wala siyang ginagawang kasalanang mortal para itiwalag nila. Ngayon, umalis na po siya. 1928, nangaral siya sa may Pulilan, Bulacan. Pinangaral niya yung Iglesia ng Diyos, kapatid. Ngayon po, on the process, noong 1936, ay nagrehistro siya sa ating pamahalaan nung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bago po siya narehistro yon, ay nakasama niya po si Mr. Chopilo Ora na dati ring ministro ng Iglesia ni Manalo, umalis din kay Manalo. Ayun, nagkasama-sama sila. Tapos po, nung hindi sila nagtagal magkakasama ni kapatid na Perez, dahil meron silang hindi pinagkakasunduan sa doktrina, si kapatid na Perez ay iniwan nila, nagsarili si kapatid na Perez, at siya po ay nagparehistro nitong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po, 1936 yan. Hindi pa po ako tao noon, kapatid, nung ma-incorporate ito sa ating pamahalaan. Ngayon, nung mamatay po si kapatid na Perez noong 1975, hindi pa po ako tapos, kapatid, baka interesado kayo. Opo. Nung mamatay po si kapatid na Perez noong 1975, meron pong grupo ng mga workers o mga manggagawang taga Bulacan na nagkaisa-isang maglagay ng kapalit ni kapatid na Perez na babae. Yung pong si Miss Libita Gugulan. Ako po'y tumutol dahil labag po sa Biblia na ang mangangasiwa sa iglesia o mangunguna ay babae.
Nandun po yan sa unang Timoteo 2:9. Umalis po ako doon sa grupo na yon at nagsarili ako rito. Sumama sa akin yung mga kapatid na matatanda, pati po yung asawa ni kapatid na Perez, sa akin po sumama yon. Ngayon, nagrehistro po kami uli noong 1980. At ito na nga po yung samahang ito ngayon na nakilala ngayon sa ating panahon. Sa pangunguna ko po ito. Magmula noong 1980. Sa tulong ng Diyos, naglagay po ako ng programa sa radyo at sa telebisyon. 22 taon na po ngayon ako sa broadcast. At ito pong aming grupo ang pinakamatagumpay at pinakamalaki sa lahat ng grupo ng mga naniniwala sa Iglesia ng Diyos, kapatid. Yan po ang kasaysayan niyan. At kung ang kasaysayan mula naman noong 1980 hanggang ngayon ang inyong tatanungin, sa akin pong pangangasiwa, sinikap ko na ang aral na ito maipalaganap, hindi lang sa Pilipinas, kundi ngayon po hanggang sa buong mundo. Kami lang po ang kaisa-isang relihiyon dito sa Pilipinas na nagbo-broadcast sa internet sa buong mundo sa 24 oras isang araw, kapatid. At dahil sa paniniwala kong ito'y tama at totoo, gusto kong makarating ito sa maraming mga kapwa-tao at sa ating mga kababayan Pilipino, pati na yung hindi naninirahan sa Pilipinas. Ito po itinataguyod ko sa pamamagitan ng unang-una sa tulong ng Diyos, sa voluntaryong kontribusyon ng miyembro at ng aking mga naipundar na hanap buhay. Kung mapapansin nyo, siguro walang religious program na ganitong kahaba ang oras ng pagsasahimpapawid sa telebisyon. Ito po'y sama-samang effort ng kapatiran at ng atin pong kaunting hanap buhay. Pinagsama-sama namin para ibalita ang katotohanan sa ating mga kababayan. Yan po ang kasaysayan ng aming samahan, kapatid. Ako po walang sweldo. Hindi po ako nagpapasweldo sa iglesia. Hindi kagaya ng ibang pastor na nakikinabang sila ng personal na pakinabang mula sa pinaghanap buhayan ng kanilang mga miyembro. Dito po sa amin, di kami naniniwala na ang ministro dapat na pasarapin ng miyembro ang pamumuhay. Dapat po ang mga miyembro pumasan sa gawaing ukol sa Diyos sa pagtataguyod ng katwiran, hindi para payamanin ng ministro, kagaya ng maraming mga relihiyon sa ating panahon. Opo. Meron po akong itatanong dahil sa Katoliko, ang paniwala po namin, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu ay galing lang sa iisa, bagamat sila ay may kanya-kanyang yung bang ginagalawan. Kung ang sinabi po, ang Diyos ay walang pinagmulan at wala akong pinanggalingan. Ang Diyos pong anak, sabi ninyo, meron siyang sariling kaanyuan. Galing po sa Diyos Anak, ay sa Diyos Ama. Paano po yung naging ganon, naging Diyos siya, kung galing siya sa Diyos Ama? Aba, ganito po. Hindi ho ba si Eva galing sa tadyang ni Adan? Opo. O hindi ba si Adan tao? Opo. O si Eva ho ba hindi ba tao? Opo. O yung anak galing sa ama, kaya yung amang Diyos, bahagi niya yung anak nung una, tapos binigyan niya yung anak ng sariling kalagayan. Natural, kung galing siya mismo sa sinapupunan ng ama, Diyos din siya, di ba? Ganun po O, ba? tipakinggan nyo, basahin po natin sa 1:18 ng Juan. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Walang tao na nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yung palang anak, nasa sinapupunan ng ama yan in the bosom of the Father. Opo. Ayan. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Kaya siya, nasa umpisa, nasa bosom siya sa sinapupunan ng Ama. Para bang yung isang babaeng manganganak, meron siyang anak sa sinapupunan, galing sa kanya yun kapatid. Nung maipanganak na, nagkaroon na ng sariling kalagayan yung bata, hindi ba ganun po? Opo. Parang ganun si Kristo. Sa umpisa, nasa sinapupunan siya ng Ama. Pero inilabas ng Ama sa kanyang sinapupunan yung anak. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo. Sabi po yan sa 1:5, sapagkat kangino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon.
This day I have begotten thee. Ang sabi. Pakilagay sa screen. Yung Hebrews 1 verse 5. Ang sabi po dyan sa Hebrews 1 verse 5. For unto which of the angels saith he at any time, Thou art my son. This day have I begotten thee. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Yun po ang sabi niya. Kaya, kapatid, tandaan niyo po na ang anak, nag-umpisa yan sa ama eh. Galing yan sa ama. Inilabas po ng ama sa kanyang sinapupunan. Yun ang naging anak. Ano po ba problema niyo tungkol doon, kapatid? Kasi po ang paniwala sa Katoliko, ang Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu, iisa lang po. Nakikinig po ako sa inyo. Gusto ko lang pong malinawan ito dahil ang sabi nga ho, ang Diyos daw ay walang pinagmulan at walang pinanggalingan. Yung ama po, walang pinagmulan. Pero yung anak at saka yung Espiritu Santo, nagmula naman sa ama yun. Di dalawa po ang Diyos. Ganun kung bibilangin po natin sa pagbilang ng tao. Po. Pero sa pagbilang Diyos, ganito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano po? Dito sa isang talata ng Mateo sa 19, ganito nakasulat. Ito po ay nakasulat sa 19 at ang talata po ay 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalay ng tao. Tingnan nyo, may asawa na po ba kayo, kapatid? Di ba sa paningin ng Diyos, iisa kayo? Di ba? Kasi hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Pero actually, sa talagang kalagayan, ibang mister nyo, iba kayo. Dalawa kayo in person. Pero sa paningin ng Diyos, sa bilang ng Diyos, yung dalawa, isa na lang. Pareho ang power nila? Pareho lang ho ang power hindi po. Kaya nga kami hindi naniniwala sa Trinity eh. Kasi magkaiba po ang power ng Ama at saka ng Anak. Ang sabi po ng Anak, pakinggan nyo pa, basahin natin sa inyong TV screen, ano? Sa 14:28 ng Juan. Ito po nakasulat, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sabi po ng Panginoong Hesus, mas dakila sa Kanya ang Ama, hindi po ba? Opo. Kaya hindi sila pareho ng power. My Father is greater than me, sabi niya. Pag nagdadasal po ako, kanino po ako magdadasal? Sa God the Father? Sa Ama po. Ganun ang turo ng Panginoon. Mananalangin kayo, Ama namin, sabi. Ngayon, pagka nananalangin kayo sa Ama, isabihin niyo po sa Ama na ang inyong hinihiling ay hinihiling nyo at pinasasalamatan nyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yun po. Marami pong salamat. Kasi po, nasabi nyo, nalinis na po ng Diyos ang lahat ng makakain ng tao. Nabanggit po ninyong bawal ang dugo. Hindi po ba kasali sa nalinis ng Diyos ang dugo ng katulad po kasi... Ang dugo po ang panlinis, hindi yun ang nalinis. Okay. Pakinggan nyo sa 9:22 ng Hebreo. Tingnan nyo po sa screen, no? Opo. 9:22. Ito po ang nakasulat. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay Ayan. Ang panlinis po yung dugo, hindi yun ang nilinis. Ganun po. Hindi na pala po kakain. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol sa 15 at 19. Ito po ang sinasabi dito sa gawa 15 at 19. Dahil dito'y ang hatol ko, ay wag nating gambalain yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi, sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Yan po, maliwanag yan. Nababasa niyo TV niyo, no? Opo. Sige po. Saka nyo na lang malalaman yan pagka dinoktrinahan na po kayo. Ngunit may dalawang pagkakataon para sa opinion po ng tao to na nagsinungaling ng Diyos. Ngunit ang kasinungalingan naman po niya ay panghuli lang sa katapatan ng taong kanyang ginawa. Ito po ay yung sa Henesis 3:9 at saka Henesis 4:9. Kaya ko naman
po ganon ang nasabi ko ay ayon naman sa kawikain, ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kumbaga, alam niya na kung nasaan ang mga taong hinahanap niya, ay hinanap niya pa rin. Dahil... kapatid, makasabat ako sa'yo, no? Opo. Sabi mo, alam niya na kung asan hinahanap niya pa. Hindi naman niya hinahanap si Adan I see. Ano sabihin niya, Adan? Yun ang ibig mo sabihin, yung talata na yun, ano? Parang ganun po. Adan, saan ka naroroon, di ba? Opo. Hindi siya naghahanap. Pwede pa naman kahanap siya. Garden lang yun, hindi naman malaking masyado yun. Alam niya kung andun si Adan doon. Pero yung salita niya doon, Adan, saan ka naroon? He wants Adam to submit himself physically in the presence of God. He wants Adam to submit himself voluntarily. Para lang siya isang hearing yan kapatid. Sa isang hearing, isinosomon ka ng huwes to attend the hearing para to face the charges against you. And Adam have committed a sin very recently nung tawagin siya ng Diyos. Sabi niya, Adan, saan ka naroon? Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos doon yung saan nando si Adan. Kundi, kaya niya tinatawag si Adan, nagtatago kasi si Adan. Gusto ng Diyos, lumabas siyang kusa para harapin ang Diyos at aminin kung meron siyang nagawang kasalanan, di ba? Ngayon, yung sinasabi ng Diyos doon na, Adan, saan ka naroon? Kasi binabagayan niya yung mentalidad ni Adan. Akala kasi ni Adan makapagtatago siya sa Diyos. Nagtago siya sa gitna ng mga halaman. Kaya ang sabi ng Diyos, Adan, saan ka naroon? He wants Adam to submit himself to the power and to the court of the Lord. Ngayon, kita mo, nagtanong agad, bakit mo sinabing hubad ka? Nakakain ka ba? O ibig ba sabihin, hindi alam ng Diyos na nakakain siya? Of course, alam ng Diyos yun dahil nakikita niya ang silong ng buong langit. Pero kaya niya tinatanong si Adan kung nakakain siya. Gusto niyang si Adan umamin voluntarily para huwag bumigat ang parusa kay Adan. Kaso si Adan di umaamin. Itinuro si Eva. Ganun yan. Parang process ng investigasyon yan Ang gusto ng Diyos sa taong kanyang nilikha, maging tapat. Kung ikaw man nagkamali, maging tapat ka, aminin mo Hindi ganun ang nangyari kay Adan Katulad yung mga ngaral. Paano ba masasabi namin na nasa inyo ang Panginoon? Marami pong paraan para makilala nyo kung ang isang mangangaral ay sinasamahan ng Panginoon. Ano po? Unang-una, yung kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi po kasi natututunan ng salita ng Diyos sa sariling kakayahan ng tao. At kung meron mang nagpapakunwaring natuto ng salita ng Diyos, mahahalata mo naman yun limitado ang kanyang kaalaman. Meron siyang mga katwirang hindi alam at may mga tanong siyang hindi masasagot. Kasi ang sabi po pagka mangangarali sa Diyos, hindi siya binibigyan ng espiritu ng may sukat. God does not give the Spirit in measure. Kaya yung pong mangangaral na sa Diyos talaga, sinasamahan ng Diyos, wala pong sukat ang kaalaman ng espiritual. Hindi kayang sukatin ng tao. Isa po yun sa palatandaan. Ikalawa, kasi yun po ang pangunahin, yung aral Makikilala mo sa aral. Nasa 7:17 ng Juan. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayun, ang pangunahin pong pagkakakilanlan sa mangaral, yung kanyang turo and the way he teach things coming from the Lord. Yan po pangunahin. Ikalawa, yung kanyang personal na pamumuhay. Ang mangangaral pong may kasamang Diyos sa buhay ay namumuhay ayon sa paraan ng Biblia. Hindi po siya, halimbawa, kung siya may asawa, hindi siya nagpaparami ng asawa. Gaya ng nasa unang Timoteo 3:1 hanggang 6, pakinggan nyo. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil. Kailangan mapagpigil ka. Kasi kung di ka mapagpigil, dadami asawa mo. Kagaya ni Joseph Smith, di ba?
makaka-36 na babae ka, kagaya nung isang pastor Pilipino rito, nagpapakunwaring sa Diyos daw siya, di ba? Ang sabi pa, kapatid na Willie, Mahinahon ang pag-iisip. ayun, mahinahon ang pag-iisip. Dapat, ang kaisipan niya, hindi pa dalos-dalos, lalo na sa pagtuturo niya ng aral. Na kahit ano na lang ang maisip, itinuturo. Kailangan mahinahon ng pag-iisip. Tapos, Mahusay. kailangan ang mga ngaral mahusay, hindi bobo. Di ba? Ano pa? Mapagpatuloy. Aba, talagang hindi mo kayang basta yan pahintuin, kapatid na nagtatanong, ano? Tapos, ano pa? Sapat na makapagturo. Ayun, kailangan sapat siyang makakapagturo. Sapat siya. Ibig sabihin, hindi kulang siya ng pagtuturo. Tapos, Hindi magulo. hindi magulo. Sabi, hindi palaaway. hindi palaaway. Hindi Kundi malumanay. Hindi Hindi mapakipagtalo. hindi Hindi maibigin sa salapi. Patanyo, hindi mapakipagtalo. Ibig sabihin, meron kasing mangaral, walang gusto kundi puro pakikipagtalo kapatid na Willie, ano? Nga po. Puro pakikipagdiskusyon. Pero nakikipagdiskusyon man siya, pero hindi siya mapakipagtalo. Kagaya ni Pablo, nakikipagdiskusyon. Si San Esteban, nakipagdiskusyon. Ang mga apostol, nakipagdiskusyon. Kaya lang, hindi yun ang lagi nilang gusto. Hindi mapakipagtalo. Tapos, hindi maibigin sa salapi. Meron mga mangaral, puro pera ang mahal Kaya lagi ang dali, supot Bradley. Oo, kahit saan makarating. Ganun yun. Yan po mga kwalifikasyon ng mangaral. Makikita mo kung may Diyos siya sa buhay, kapatid. May tatanong lang po ako. Sige po. Bakit po ba hindi na lang ikinulong ng Diyos si Satanas para wala ng tukso sa tao? Pinabayaan po ba niyang magkaroon ng demonyo para maging pagsubok sa tao kung ang tao ay para sa kanya? Alam nyo, si Satanas po, sa umpisa na hindi pa siya masama, isa rin siyang nilikha ng Diyos Di ho ba? Anghel siya Ngayon, alimbawa, ang sumamaman si Satanas sa limbawa, no kapatid? Opo. Halimbawa, kinulong siya ng Diyos. Ang susunod nun, para manatiling ang Diyos hustisya at pantay-pantay, pag ang tao nagkasala, kukulong niya rin. Payag kayo, pag nagkasala kayo, kukulong din kayo. Ha? Sagutin niyo. Hindi ho. Kita nyo. Kaya yung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyo rin gawin sa kapwa nyo. Di ba? Siyempre lumalagay ang Diyos dun sa kanyang fairness Hindi naman makakasama si Satanas sa atin kung di natin papapasukin Tayo lang naman ang may kasalanan, pinapapasok natin Di ba? Satan is not a threat to our salvation. If we know how to manage ourselves, hindi tayo dapat magpapasok sa kanya. Pinapapasok natin sa ating bahay, sa ating isip, sa ating institusyon, sa ating gobyerno. Pinapapasok kasi si Satanas kaya nakakapasok. Pero kung lalagyan lang natin ng lahat ng butas ng bara para wag siyang makapasok, hindi siya makakapasok Halimbawa, alam mong matutokso ka sa pera, di iwasan mo na yung matukso ka sa pera. Alam mong matutokso ka sa babae, doon sa misis mo na lang ka tumingin ng tumingin, di ba? Bakit po ba may isinilang na mahihirap, na may kapansanan pa, putol ang paa o kamay, na isinilang na ganun hanggang sa mamatay? Di po ba God is fair and just at bakit po ba ganun? Alam mo kapatid, kuminsan, na we tend to blame God for every miscarriage in nature. Para bang laging ang gusto nating sisihin ang Diyos sa bawat bagay na para sa atin hindi maganda. We sometimes fall or we sometimes miss to appreciate God's goodness. Ganito yon kapatid. Bakit ba merong mga bata na putol ang paa na ipinapanganak? Ang Diyos ba may kasalanan? Hindi naman Alam mo kapatid, merong mga magulang kasi kung minsan, pabaya. Minsan may umiinom ng pills. Minsan,
sa kawalang edukasyon ng tao, hindi alam, buntis siya, hindi niya alam kung ano kakainin niya. Kaya kung minsan, nagiging depekto yung anak niya. Alam mo, pagka ikaw ay buntis, para makasiguro ka na ang anak mo'y walang physical defects, walang mga congenital diseases, kailangan sagana ka sa folic acid, sa vitamin B complex. Kailangan sagana ka sa vitamin C pag buntis ka. Umiwas kang kumain ng mga matatamis na mga yung refined sugar, iwasan mo 'yon. Dapat iwasan mo rin kumain ka ng masyadong maaalat pag buntis ka. Ayan. Kung minsan, ang tao, hindi niya kasi alam yung ginagawa niya, tapos nung lumabas yung anak niya, may depekto dahil sa kakulangan ng folic acid, ang nangyari sa Diyos ngayon sisisihin. Samantalang magagawa mo naman na tao na huwag kang magkaganon. Meron pong ganyan kasing pangyayari. Isa pong dahilan yan, yung kawalang edukasyon ng tao, yung kawalang malasakit sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan, basta kung masarap sa kanya, ice cream siya ng ice cream, di niya alam, masama sa bata yung, minsan pa nga pinapakita sa TV, kapatid na Josel na yung buntis sarap na sarap doon sa ice cream Doon po sa isang food chain. Mali ba yun, brother? Oo, naku, napakamali nun. Hindi dapat pinayagan ng pana yun ganun po. Mali yun, scientifically, medically speaking. Masamang ang buntis kain ng ice cream. Naku. Sarap pa naman nung kain ng buntis na Josel. At para bang pinakikita pa dun sa advertisement na yung sanggol sa tiyan, inaaprubahan niya yung ice cream na kinakain ng nanay niya. Tuwa pa nga yung baby Halimbawa, minsan kapatid, yung mga babae naman, gusto makikipag-sex basta nang kikipag-sex, tapos ayaw naman palang mabuntis. Ang gagawin naman pipiliting ilaglag yung bata, hindi nalaglag. Kaya nung lumabas, may depekto. Kaiinom ng pills, kaiinom ng pampalaglag. Ang Diyos walang kinalaman dun. Ang tao ngayon ang may kasalanan Minsan na isisisi natin sa Diyos. Granting ngayon, halimbawa, na meron talagang ipinanganak na mahihirap. Masama ba maging mahirap, kapatid? Hindi po. Hindi naman masama ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos, mahirap ako Hindi po. Alam mo kung bakit ako mas gusto ko mahirap? Siguro kung mayaman ako, kagaya ng mga kamag-anak ko, baka hindi siguro ako nakakilala ng salita ng Diyos kung ako'y mayaman. Dahil ang sabi sa Biblia, ang mayaman, pantas sa ganang kanyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Pakilagay sa screen para mabasa ng ating mga... Sabi po yan sa 28 at 11 ng Kawikaan, ang mayaman ay pantas sa ganang kaniyang sarili. Ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Kaya ang edge ng pagkaunawa nasa dukha kaysa sa mayaman. May mga pastor na mayayaman, walang unawa sa Biblia. Mas mabuti pa yung dukha. Kaya mga apostol, dukha. Mahihirap na tao. Kaya masasabi natin, hindi naman kakulangan yung pagiging mahirap ng isang tao, kapatid. At kung may kapansanan ka man, you can make the most out of yourself pagka alam mo rin namang gamitin. Ang totoo, may mga bulag kapaki-pakinabang na mamamayan. Meron mga putulang paa pero kapaki-pakinabang na mamamayan, di ba? It depends on how you use yourself, how you trust God, and your ability to do good things. It just depends on you, kapatid. Magandang gabi, Brother Eli. Opo, magandang gabi po. Pwede po bang magtanong? Opo. Sino po ba ang kinalulugdan ng Diyos? Ang masama po ba o ang yung mga mabuti? Nasa 16 stress po yan ng awit. Pakinggan nyo. Pakilagay sa screen. Ito po ang mababasa po natin tungkol sa mga banal na nangasa lupa. Sila ang maririlag na mga kinalulugdan kung lubos. Kaya, ang kinalulugdan po ng Diyos, yung mga taong nagbabanal. Kagaya po ng nila Solomon, si David, si... Mahina tayo naririnig nyo ba? Si Moises po. Sila rin
mga mamatay tao rin, mga lunya, ganyan. Hindi po. Bakit? Hindi po Kaya mamamatay po. Hindi po mamamatay tao si Moises. Huwag niyo siyang pagkamalian ng ganon. Siya po'y nakapatay. Hindi po siya mamamatay tao. Iba yung mamamatay tao, lagi na lang hong pumapatay yun. Pero si Moises, nakapatay siya na hindi niya sinasadya dahil nakita niyang inaapi yung kanyang kapatid na Israelita ng isang Ehipsyo. Ipinagtanggol niya yung kanyang kapatid na Israelita, kaya nakapatay siya. Pero hindi ho siya mamamatay tao. Magkaiba po yung terminong mamamatay tao at saka mangangalon niya. Hindi ho mangangalon niya si Abraham, kapatid. Hindi po si Abraham, si David po. Si David hindi rin po mangangalon niya yun. Nakapangalon niya siya. Minsan niyang nagawa, nagsisi siya dahil natukso siya at siya po kasi isang hari na magagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanyang kaharian. Nakita niyang naliligo si Batseba. Natukso siya, pinakuha niya si Batseba. Magagawa naman niya dahil hari siya. Pero dahil diyan, nagsisi po siya, gumumon siya sa abo, naghapak siya ng kanyang kasuotan at nagbayad siya ng pag-aayuno sa Diyos. Kaya napatawad naman siya ng Diyos, pero hindi niya na po inulit yun. Kaya hindi niyo pwede sabihin siya ay mangangalon niya. Ang mangangalon niya, madalas pong nangangalon niya. Kagaya po ni Solomon din. Ayun si Solomon, napahamak po yun. Dahil yun ay talagang marami po siya talagang asawa. Nagalit nga sa kanya ang Diyos nung matanda na siya, kapatid. Napapahamak po yun. Huwag niyong gagayahin yun. Sige po. Salamat po. Magandang gabi kay Brother Eli. Magandang gabi po. Ngayon po kasi sa amin, literal po yung bread and wine. Po. Tapos, syempre po, diba po, pag may mali, dapat umalis po kayo doon. Oo. Ngayon po, yun po yung isa doon sa nakita ko. Gusto ko pong marinig sa inyo para po maalis yung agam-agam. Paano magiging literal yung bread and wine? Because that very teaching ay itinuro ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang tinanggap ko sa Panginoon, pakilagay sa screen. Sa unang Korinto. Sabi po yan sa Kapitulo 11 at 23. Ito po ang mababasa sa talata. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Yan, ang sabi ni Pablo, kung ano yung tinanggap niya sa Panginoon, yun din ang binibigay niya sa taga-Korinto. And that is the message of the Last Supper, no? Ang tanong ko sa'yo, si Pablo ba tumanggap ng literal na tinapay? Hindi naman siya tumanggap ng literal na tinapay dahil hindi pa siya apostol noon. Pero, kahit hindi pa siya apostol at wala siya doon sa literal na hapunan, may natanggap siya sa Panginoon na ibinibigay sa taga-Korinto, yung ang memory ng Last Supper. Ano bang thought noon? Ano ba ang kahulugan noon? Pakinggan mo, punta lang tayo sa 15, kapatid, sa 15:3. Ito po sinasabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Salita yan kapatid yung salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano ngayon sabi sa 3? Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Kita nyo, ang tinanggap niya yung salita, yung aral, hindi tinapay na literal, kapatid. Actually, kung iugatin mo yan sa kay Kristo mismo, hindi naman literalismo ang pinuturo ni Kristo
sa 63 ng Juan, pakinggan mo. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ayan, ang mga sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at buhay, sabi niya. Kaya spiritual yan. Kaya yung pinakakain niya, hindi basta literal na tinapay yan. Ang sabi niya, eto sa 51. Ito po sinasabi rito, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Tuloy. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakilanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ano sabi ng mga Hudyo? Ang mga Hudyo nga'y nagtatalo-talo na nagsasabi, paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? Tuloy. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Tuloy. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Yan ba'y literal na laman at dugo? Sa 63, tuloy mo lang sa 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya anong sabihin niya, kainin niyo aking laman, inumin niyo aking dugo, spiritual yun. Hindi literal yun, kapatid. Yun. Ano pong gagawin ko? Di layasan mo yung relihiyon mo at mali. Ganun po. Salamat po. Tayong kapatid yun, kapatid. Kung gusto mo, ay subukan mo sa amin, Pag nakakita ka ng mali, di lumayas ka uli. Ganun lang. Lagi natin pinagmamalaki na we're the only Christian country in Asia. And yet, yung mga ballot boxes natin, katakot-takot ang may kadena na yata. Katakot-takot na padlock. Ano ba yung padlock sa Tagalog? Katakot-takot na. Hindi, yung padlock, yung kandado. Samantala yung sinasabi natin hindi naniniwala sa Panginoon na mga sosyalista na nagkaroon sila ng halalan karton lang yung kanilang ballot box. Tayo dito, katakot-takot na kandado na, nalalagyan pa ng mga balotang, hindi Kaya, tunay nga ba tayong Kristiyano na hindi dapat nanlalamang sa kapwa, hindi dapat na dapat tayo ay talagang kapatiran at pagrespeto sa bawat isa. Nalalagyan natin sinasabi na ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Bakit yung tinig ng tao at tinig ng Diyos ay nilalapas na nga yan? Kaya wala na yata tayong halalang, talagang malinis na malinis. Yun lang aking nadadama na laging tayong sumisigaw ng naniniwala kami sa iyo, Panginoon, may tiwala kami sa inyo, Panginoon. Pero bakit ganun? Lokohan sa halalan, kurakot sa pamamahala. Bakit hindi maging tapat? Alam ko mas marami ang tapat, mas maraming mabuti, mas maraming magaling. Pero paano natin yayanigin yung mga taong nabubuhay ng walang respeto sa kapwa? Salamat ka, Eli. Alam mo, siguro I'm going to start with this point, kapatid na Josel, Una-una, na i-condition yung ating mind as a people that really we are the only Christian country in the Far East, kapatid na Josel. In Asia, I mean. Sa Asia kasi, maraming mga religion na, kung iisipin mo, kapatid na Josel, nauna pa sa nauna pa sa Christianity itong mga ibang religion sa Asia Aba, tagal na po pala nito. Oo, yung Buddhism, Shintoism, yung mga isim-isim na yan,
yung Confucianism. Alam mo, meron dyan yung Hinduism. Halos nauna pa yan sa Panginoon Kristo kapatid na Joseph. Opo. Ngayon, pero history will prove na Christianity is the best religion of all. Kaya lang, the world does not know what real Christianity is. Maaari sabihin mo sa akin, bakit? Kasi ang alam nating Christianity na yun ang nagkondisyon sa isip nating Pilipino is not real Christianity, it's Catholicism. It is in the guise of Christianity while it practices pagan rituals and beliefs, kapatid na Joseph. Aba. Napaka-common nga pong paniniwala. Palibasa, ako rin. Attorney Rosal, galing tayo dyan sa paniniwalang Katoliko, attorney. Pagka po, Brother Eli, sinabing binyagan ka sa Katoliko, ang automatic na intindi ron Kristiyano ka. Hindi. Inaamin ng librong Katoliko na ang kanilang mga miyembro, ang tawag ay Katoliko, hindi Kristiyano. At ang kanilang puno ay ang Papa sa Roma. Yan ang sinasabi ng kanilang libro. And that I want anybody to disprove, pero I will prove beyond the shadow of a doubt that really they call themselves Catholic and not Christians. Kapatid na Joseph. Ayun. That's why, eto, babasahin ko sa kanilang libro. Opo. Ito ay dito sa librong Siya ang inyong pakikinggan na itinitinda ng Catholic Trade School. At ito'y may nihil obstat ni Jose Hebilianos at may imprimatur ni Jose Bustamante, Vicario General, 1935 ito ng imprint, kapatid na Joseph. Ang sabi rito, ang Iglesia Katolika Romana ay iisa sapagkat siya'y nagkakaisa sa banal na pananampalataya. Ang lahat ng kaanib niya ay umaalinsunod sa isang tanging aral at katotohanan lamang. Nagkakaisa siya sa pamamahala. Ang pinakapuno ng buong Santa Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Ayan. Ang puno pala ng buong Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma, kapatid na Diyos. Speaking of the Bible, ang puno naman ng Iglesia ng Diyos na nasa Biblia ay hindi ang Papa. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ebreo, kapatid na Widi. Sabi po sa 3:6 ng Ebreo, tatapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Ayon. Ang Kristo na anak ng Diyos, puno sa bahay ng Diyos yan, kapatid na Josel. At yung bahay ng Diyos, yan ang iglesia. Pakinggan nyo sa 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ayan, iglesia ng Diyos. Ayan ang bahay ng Diyos. Ang puno dyan si Kristo, kapatid na Josel. Anong klaseng pagkapuno mayroon si Kristo sa iglesia? Pakinggan niyo po sa Efeso 1:21. Saka ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kaniyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siyang katawan niya. Kapatid na Josel, ang Kristo ang puno sa iglesia, nasa Biblia. Ang Iglesia Katolika ang puno, Papa sa Roma. Magkaiba na dyan sa punto na yan, kapatid na Josel. Ayun, opo. If you may notice, iba yan. At ang Iglesia Katolika, hindi ko tinatanggap na yan ni Kristyanismo ang tinuturo niyan. Paganismo yan. Bawal sa Biblia ang sumamba sa gawa ng kamay ng tao.
ang lumuhod sa mga bato at mga kahoy. Samantalang yan naman ang pangunahin na makikita mong kumbaga pangmukhang aral ng Katoliko, ang pagsamba sa katakot-takot na santo. Mahigit yatang 3,000 na santo ngayon, kapatid na Josel. Ayan. Bawal yan ng iglesia sa Biblia. Kaya sa mga punto na yan, makikita mo iba ang practices ng Katoliko sa practices ng real Christianity in the Bible. Kaya siguro nagwo-wonder si kagalang-galang Charito Planas, no? Na bakit gano'n? Atin ikang kiniklaim na tayo ang only Christian country in Asia. Puro namang kalokohan yung nangyayari sa ating paligid. Siguro, hindi kasi ang nai-condition sa isip ng tao, pati na kay Mayor Charito Planas, ang nai-condition sa isip, pag Katoliko, Kristiyano, hindi po Kristiyano ang Katolisismo. Ang Kristyanismo ay iba sa Katolisismo. Ang tunay na Kristiyano hindi po sumasamba sa kahoy, sa gawa ng kamay, sa mga bato, mga tanso, mga ginto. Ang tunay na Kristyanismo, walang bayad ang aral, walang bayad ang binyag, ang kasal, walang purgatorio. Ayan, yun ang tunay na Kristyanismo. Ang tunay na Kristyanismo, ang puno si Kristo. Ang Katolisismo, kabaligtaran yan Kaya hindi po totoo na tayo'y Christian country. Maaaring merong Kristiyano sa Pilipinas, pero hindi Christian country ang Pilipinas. Because if really this is a Christian country, dapat walang casino rito, walang sugal dito, wala ritong manufacturers ng alak, ng mga dangerous drugs, wala rito sanang, ang gobyerno sana hindi dapat magpahintulot dito sa atin ng kung ano-anong kalayawan, mga beer houses, mga kung ano-anong mga mahahalay na prostitution din, kung talagang Kristiyano nga ang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay Christian country. The circumstantial evidences proves that the Philippines is not really a Christian country. Although we do not disagree that there are really Christians in the Philippines, but the Philippines cannot be called a Christian country in as much as not the majority of people in this country are Christians. Hindi majority Kristiyano rito, kapatid na Joseph. Had it been true that the majority is of the citizenry is Christian or are Christians, dapat walang corruption ganyang masyado sa ating gobyerno. Halimbawa, sa Senado, kung Kristiyano lahat yun, hindi magkakagulo yun, kapatid na Joseph. Ayun. The proof na sila magulo, hindi nga Kristiyano lahat yung nandun. That explains it. Yung po sinasabi na ang tinig ng tao, tinig ng Diyos. Vox Populi, Vox Dei po yata yun Pag ang tinig ng tao, yung mga tao'y Kristiyano, pwedeng sabihin tinig ng Diyos yun. Pero pag ang mga tao hindi naman puro Kristiyano, ang majority ng tinig niyan, hindi rin tinig na Diyos yun, kapatid na Josel. Tinig po ng ano? It goes with it. It goes with it. Pagka ang majority hindi Kristiyano, hindi tinig ng Diyos yung maalingaw na yun, kapatid na Josel. Kaya pagka pala nag-eleksyon, Brother Eli, at ang nanaig yung boto ng mga hindi naman talaga Kristiyano, hindi po yun ang... hindi nga tinig ng Diyos yun. Ano po, attorney? May reaction po si attorney? With the permission of Brother Eli, pwede pagkatapos yung eleksyon, tinig ng kwarta at saka terrorism, fraud. Di sa makatwid, hindi tinig ng Kristiyano yun. Pandaraya. Hindi tinig ng Diyos, attorney. Hindi po, hindi. Kasi nga lalabas it is what money have done. It is what money have conceived. Ayun. Kaya a government conceived of halimbawa ay pandaraya, karahasan, hindi natin masasabing Christian government yan, kapatid na. Hindi magandang gobyerno, Brother Eli. Hindi magbubunga dahil masama yung kinunla Pagka po nag-umpisa sa mali, mali rin yan matatapos. Ayun. Kaya lang, ngayon, yung we have had the sad experience na nakakita tayo hanggang alas 11 yata ng kagabi. Nagbabantayan yung mga senador doon. Ano ba binabantayan noon? Alas 2. Ano ba binabantayan nila? Kita mo? Para silang mga bata, hindi sila nahiya sa sambayanan. Pero yung ganun, pinaliliwanag nga po attorney ni Brother Eli, malaki po pala talaga ang pagkakaiba ng pagiging Katoliko
sa Kristiyano, Brother Eli. Oo, malaki. Sa, Opo, yan ang, sa pagsamba lang at pati sa ritual ng pagsamba, ang Kristiyano, walang mga imaheng. Bawal kasi sa Kristiyano yung maniwala at lumuhod sa mga gawa ng kamay ng tao. Nakasulat yan ng maliwanag na maliwanag kahit sa Bibliang Katoliko. But the fact remains na ini-ignore ng mga pari yung nakasulat sa Biblia, hindi tinuturo sa kanilang miyembro, kaya patuloy nilang pinasasamba ang kanilang mga miyembro sa kahoy, sa ginto, sa tanso, sa bato. At ngayon meron pang bagong uso sa plastic. Opo. Ayun. Plastic no? At mararagdagan pa yata, Brother Eli, ang mga sinasamba nila na yan. Mamaya po sa balita natin. Sige, balita. Kaya masasabi ko, ang konsepto na ang Kristyanismo ay Katolisismo, napakamali. Ngayon, tapos isisisi, sabi ng mga Muslim, yung mga Kristiyano masasama. Akala kasi ng Muslim, yung Katolisismo yun ang Kristyanismo. Opo. Hindi. Alam mo, ang Kristiyano hindi pumapatay ng kapwa, kapatid na Joseph. Okay. Napagkamala ng Muslim kasi na yung Katolisismo yun ang Kristyanismo. Mali. Hindi totoo. Ayun. Ang tunay na Kristyanismo, kung talagang Kristiyano ang namit ng Muslim, hindi sila mag-aaway. Magkakasundo sila ng Muslim. Ayun naman. Sa ang tunay na Kristiyano. Kaya lang nagkakagaroon ng ganyang mga iringan, mga kung ano-anong mga bagay, kasi hindi nga Kristiyano siguro ang kanilang nakilala. Ang nakilala nila mga Katoliko. Iba ang Katoliko sa Kristiyano, mga kababayan. Ang Kristiyano, ang tawag Kristiyano. Ang Katoliko, ang tawag ay Katoliko. Hindi ba? Yun ang tawag. Asan ba rito yung kapatid na Marcos? Asa na? Ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa at sa mga obispo? Ito ang kanilang aral na Kristiyano daw sa maikling katisismo sa page 50, kapatid na Joseph. Ang katisismong ito'y may nihil obstat ni J.C. Abriol, censor, may imprimatur ni Hernando Antiporda, Vicario General, Disyembre 21, 1947. Ang sabi rito, ano ang tawag sa mga taong sumusunod sa Santo Papa? Sabi niya, at sa mga obispo. Ang mga sumusunod sa Santo Papa at mga obispo na parang kanilang pinuno at ama ng kaluluwa ay tinatawag na mga Katoliko. At sila ang mga kaanib, saan? Na bumubuo sa Santa Iglesia Katolika. Ayan. Ano ang tawag sa kanila? Katoliko. Kapatid na Josel. Hindi Kristiyano. Ang kanilang pinakapuno at ama ng kanilang kaluluwa ay ang Santo Papa. At sila'y kaanib na bumubuo sa Santa Iglesia Katolika. Sa Biblia, ang mga Kristiyano, ang ama ng kanilang kaluluwa, ang Diyos Ama sa langit sa Katoliko, ang ama ng kaluluwa nila, yung Papa sa Roma, kapatid na Josel Opo. Ayan. Kaya, napakalaki ng pagkakaiba. Kung titignan mo sa mga libro, maski sa Biblia, inaamin ng Katolisismo na hindi sila Kristiyano. Dahil sila, ang puno nila, Santo Papa, kaanib sila sa Santa Iglesia Katolika, at ang kanilang ama ng kaluluwa nila, yung Santo Papa. Sa Biblia, ang ama ng kaluluwa ay ang Diyos Ama sa langit. At bawal tawaging ama ang sino man tao sa lupa. 23:9 ng Mateo, nakasulat yan. Kaya that explains the fact. Bakit marami pa ring masasama, maging sa gobyerno at maging sa pamayanan, bakit merong mga dayaan sa halalan, kahit ikandado mo na, bakit may dayaan pa? Kasi, hindi naman kasi Kristiyano ang gumagawa niyan. Katoliko gumagawa niyan, kapatid na Joseph. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.